Gospel of the Lord. Good evening, brothers and sisters. Good evening, Father. Batiin niyo inyong katabi, sabihin mo, good evening, brother. Good evening, sister. Siya ba yung kasama mo nung Ash Wednesday? O hindi na? Ayan. No? Alam niyo po, tinanong ko ito kanina. Pero tatanungin ko rin sa inyo, baka may mga makasagot ng tama. Ang question ko po ay ito. Is temptation good or bad? Ang tukso ba mabuti o masama? Sinong nagsasabing masama? Taas ang kamay. Don't be afraid. Ayan. Sino ba nagsasabing ang tukso ay mabuti? Taas ang kamay. Ako na gan. Sinong nagsasabing hindi niya alam? Taas ang kamay. Ayan, siguro lahat. No? Anyway, for us, especially Catholics, no? Sa ating mga kapatid na burn again, sinusunog ay mga sekta sa kanila, para sa kanila at sa iglesia ni Batman, ang tukso ay kasalanan. Pero sa atin, kinig kayong mabuti, ang tukso ay ni hindi mabuti or masama. Ito ay parte ng isang pagiging Kristiyano. Kumbaga, sa isang estudyante, no, ito po ay isang test or exam. Diba? Kaya nga, no, sabi ng isang santo, no, in temptation you will find what kind of Christian you are. No? Sa tukso, malalaman kung sino ka o ano ka ba talagang Kristiyano. No? Kasi nga, no, ang tukso in itself is not yet a sin. No? Or is it something good? No? Nagiging masama o nagiging premyo ang tukso. Alam niyo ba yun? Kapag ang tukso ay naging kasalanan, ibig sabihin ikaw ay bumigay. It means you fall into temptation. Kaya nga, di ba, sa Our Father, lagi nating dinadasal. Anong sinasabi natin sa Our Father? Do not lead us into temptation. No? Kasi, no, kapag hindi ka nagdasal, mahulog ka talaga sa tukso. At pag nahulog ka, doon na nagiging kasalanan ang tukso. Pero ito, ang magandang part, pag hindi ka nahulog sa tukso, ikaw ay magkakaroon ng premyo sa Diyos. No? O sabihin na natin yung Holy Spirit na nasa iyo ay mas lalong magkakaroon ng strength na labanan yung mga susunod pang mga temptation. No? Kaya kita nyo, no? Hindi yung mismong tukso, kundi yung kung ano ang iyong naging sagot o answer sa mga temptation. Kung ikaw ay bumagsak, katulad sa exam, ano mangyayari? Magre-repeat ka, di ba? Pero pag ikaw ay nakapasa sa exam, ano mangyayari? Di ba? Ikaw ay mapupunta sa higher level. No? Makakapagtapos ka ng pag-aaral. Ganon din sa buhay Kristiyano. No? Kapag napagtagumpayan mo yung tukso, no, mas tataas yung iyong grasya na matatanggap sa Panginoon. Dahil
ipinakita mo, you show the Lord through temptation that you love Him. No? Temptation is a test of love. Ulitin nyo nga, temptation is a test of love of God. Kasi madaling sabihin natin, Amen! Hallelujah! Praise the Lord! No? Sa mga ng Panginoon. Pero, paano ba natin may papakita ang tunay na pag-ibig sa Diyos kapag napagtagumpayan natin ang tukso? Narala ko yung isang kanta, di ba? Ni Eva Eugenio. Kay rami ng winasak na tahanan, o tukso layuan mo ako. Pero sa totoo lang, no, tama, may tama doon, pero meron ding mali. Bakit? Yung tukso hindi man lalayo. Temptation will never go away. Alam niyo ba na 2 tao lang sa mundo ang hindi natutukso? Gusto niyo malaman? There are only 2 persons that is not tempted in the world. Ano yun? Una, yung nandoon, nakaburo, 8 feet under the ground, hindi natutukso yun. Yung pangalawa, yung nandoon sa Mandaluyong sa loob, yan, yung mga topa, yun, hindi natutukso. Pero if you are normal people, especially if you are serving the Lord, naku, no? Mas maraming tukso ang darating sa buhay mo. The more you serve the Lord, the more you are near to the Lord, the more temptation will receive. Because why? Because God wants to give you more blessing and graces. No? At alam niyo ba, kung sino yung 3 tumutukso sa atin, hindi lang naman ang demonyo ang nanunukso sa atin. Meron pang 2. Ano yun? The devil, of course, nandito na sa gospel. Ano pa? The flesh and the world. The devil, the flesh, and the world. Doon makikita niyo sa gospel ngayon. Yung una, yung sa tinapay. Ano yun? Yung flesh. Yung laman. Diba? Sabi ng demonyo, the devil said, no, make this rock, this stone, a bread. Nagugutom ka, diba? Kumbaga, sinasabi, kailangan ng laman mo, diba? Sige, kumain ka. Kita nyo? That's the flesh. Inuudyukan tayo ng laman. And that is very difficult. No? Kasi kapag yung mismong sarili mo, ang kaaway mo, ang nagtutok sa iyo, mahirap. And then second, the world. Yun nasa pangalawa. No? Ano sabi ng demonyo? I shall give you all this power and glory. Ganyan ang mundo. No? Gusto mo bang sumikat? Gusto bang maging mayaman? You want to be rich? I wanna be rich. You know? Gusto mo ba yun? Sabi ng demonyo. No? Yung mundo, ayan. No? Gusto mong maging kilala, powerful. Oh, yeah. That's the world. Hindi ka makikilala kapag hindi ka mayaman, hindi ka ano. And thirdly, ayun na, yung demonyo. No? Susubukan ka. Sige, magpatalon ka. Throw yourself. And see, the devil even uses the word of God. Ginagamit din ng demonyo yung Bible. Kita nyo? But what did Jesus do? He overcome all these things. Alam nyo, I advise you, brothers and sisters, when you are tempted, never dialogue with temptation or the devil.
Kapag kayo'y tinutukso, huwag kayong makipag-usap sa tukso. Anong dapat namin gawin, Father? Kapag kayo'y tinutukso, first thing you must do is to pray. Magdasal kayo. Or Our Father, or Hail Mary. Kasi we can never overcome temptation in our own self. Hindi natin malalabanan ng tukso kung sa atin lang. But together with Jesus, together with the Lord, together with our guardian angel and our Blessed Mother, we can overcome any temptation. Kaya nga, tingnan ninyo, check yourself this Holy Week. When you pray less, see, you will see you are tempted more. Di ba? Kapag kaunti lang iyong prayer life, yung oras sa pagdarasal, maraming tukso ang dumarating sa iyo. At, sad to say, lagi kang bumabagsak. But, check yourself. Kapag ikaw ay nagdadasal o nagsisimba, pero may dumating sa iyong tukso, what do you do always? Ano nangyayari? You overcome temptation. The more you pray, the more you overcome the devil and temptation. Kaya nga, in this first Sunday of Lent, as we enter this Lenten season, let us pray more. Put aside, total meron tayong abstinence, di ba? Siguro yung abstinence natin hindi lang sa meat, kundi abstinence din sa paggamit ng cellphone o ng social media. Bawasan natin para nang sa ganun, magkaroon tayo ng time para kay Lord. At tingnan ninyo, you will realize that at the end, you and me will become victors. We are winner against the devil.